Pero mga survey talaga po, may ganyang mga motibo to condition the minds of the people. Ang diferensya nito kung ang nag-commission po, ang nagpondo, China. Di ba? Parang bilugin yung isipan ng mga Pilipino. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ito na yung mga susunod na senador ng Pilipinas, mga kababayan. Base sa latest survey ng Publicos Asia, pahayag, number 3 na lang si Maudigs. Ikumusta niya, Mr. Maravillas, yung mga anak. Hindi pa man siguro kasama rito. Kasi kailan lang nag-declare nag-announce si Inday na 3 Duterte yung tatakbo po sa pagkasenador. Kaya lang, kahapon, sabi ni Digo, susan niya, naniwala kayo dyan kay Inday. Yung tatay mismo hindi naniwala sa kanyang anak. So alam na sinungaling. Sinungaling silang lahat, mga kababayan. Sabi ni Digong, naniwala ka kay Inday? Sus Mariusip naman. Jamming kanya ng gusto, lalo na pag balabag yung tanong. Hindi na ako babalik ng politika. Tapos na po ako, laos na ako. Wala na akong panggastos, wala nang lahat. Ang naiwan sa akin siguro, yabang. Saan ka nakakita na nagsama-sama o nagsama ang tatay pati 2 anak tatakbo ng senador? Anong gagawin namin sa Senado? Yan payag po kahapon ni Maudigs. Nilaglag yung kanyang anak, si Inday. Pero ayaw maniwala po ng mga mamamayang Pilipino kasi kilalang mga sinungaling ang pamilya. Pinaglalaroan niya yung mga reaksyon sa mga netizens. Pinaglalaroan niya yung damdamin namin. Yan kung papayag kayong paglaruan ng mga Duterte, nasa ating mga kamay ang kapangyarihan, di ba? Tayo yung pipili. Kaya sabi nga natin, huwag kasing magpauto. So ito yung latest na na result ng survey ng Publicos Asia. Ayan po, sabi rito, pahayag 2024 survey, Kiko enters top 12 senators. Bato declines, Chel faces regional challenges. Former Senator Kiko Pangilinan has entered the top 12 senators for the 2025 elections according to Pahayag 2024 second quarter survey. An independent and non-commissioned survey conducted by Publicos Asia released on Sunday, June 30. Non-commission, ibig sabihin, wala ni sino man sa mga politiko, kundi nag-initiate mismo yung Publicos Asia. Sila yung nag-sponsor. Kasi usually, mga kababayan, para malaman ninyo lang. Pero hindi natin alam kung totoong non-commission. Sila lang ang nagkakalam. Baka sinabi lang nila na non-commission, pero may nangomisyon. Ibig kong sabihin, may politiko na nag-sponsor para magpa-survey. Kasi yung pagpa-survey po, magastos yan. Di ba? Although ngayon, online na po yung ginagamit. Pero mas maganda, mga kababayan, mas reliable yung the usual survey noong panahon. Na talagang field survey, may mga agents, may mga personnel na pinifield po nila. Pumupunta sa Buro Barangay at tinatanong face-to-face interview. Pero ngayon po, may mga style na po ngayon na online. Pag ganun, madaling salamangkain. Pero ang mga survey talaga po, may ganyang mga motibo to condition the minds of the people. Ang diferensya nito kung ang nag-commission po, ang nagpondo, China. Di ba? Parang bilugin yung isipan ng mga Pilipino. Sabi rito, Senator Bato de la Rosa continues to decline for 2 consecutive quarters. Tapos, as evident in his stronghold Mindanao, though not significantly. Pati sa Mindanao po,
Attorney Chel Jokno enjoys strong support in Luzon but needs to improve in the Visayas and Mindanao regions to enhance his chances of breaking into the top 12 list of senators. The survey period was from June 15 to 19. Using purposive sampling composed of 1,507 respondents randomly drawn from the market research panel of over 200,000 registered Filipino voters maintained by the Singapore Office of Pure Spectrum, a US-based panel marketplace with a multinational presence. So magiging sunod-sunod na po yung mga pa-survey. Masaya to. Ako, ayos lang yan sa atin. Para may pag-usapan tayo palagi. Ang mga Pilipino, ang hilig-hilig po sa politika. Di ba? O, ito yung pasunod-sunod mga kababayan. Top 1 na po si Willie Ong. Si Doc Willie Ong. Chinese. Pero Filipino-Chinese na po itong si Doc Willie Ong. Matagal na to dito. Filipinong-Pilipino na po siguro ito si Willie Ong. Ano tingin ninyo? At ang maganda rito po, hindi masyado ito sa politika. Mahilig lang mag-serbisyo. Sige lang ang tulong po through yung kanyang YouTube channel. Di ba? So, after matalo siya sa pagkasenador noon at saka pagka-vice presidente, ito na siya, top 1. Di ba? Tinalo na si Digong at saka si Erwin Tulfo. Pangatlo na lang si Diggs, pangalawa si Erwin Tulfo. 39% si Doc Willie Ong, 33% si Tulfo, si Mau Diggs, 32, pangatlo. Number 4 si Ping Lacson. Panlima si Tito Soto, pang-anim si Bongo, pang-pito pasok si Isko Moreno. Pang-walo pa si si Linlen. 28% kaya kino-convince siya ng mga dilawan na i-reconsider yung kanyang posisyon. Tumakbong senador imbes na sa Naga City lang, mayor ng Naga City. Yun ang ang sabi ni Congressman Edsel Lagman, nakausap siguro si Lenny kasi sila yung magkakasama talaga ng mga dilawan. Pero yung ibang dilawan po, sumumpa na kay President. Nakita ko nga yung anak ni Edsel Lagman, mga kababayan, doon sa signing ng alliance ng PFP, tapos in UP, nandun si Grex Lagman, gobernador ng Albay, anak ni Edsel. Yung partido ni Pulong in UP, biglang nakipag-alyansa sa ating Pangulo. So, ang pwedeng desisyon na gawin ni Pulong kasi galit siya sa ating Pangulo, hindi man sila inaano, ay mag-resign sa partido. Di ba? So, pangwalo si Lenny, talo pa si talo pa si si Amy Marcos. Number 9 na si Amy Marcos. So, pabulusok po para si Inday. Parang si Inday po. Sabi ko sa inyo, may kasamang sumpa po pag dumikit ka sa mga Duterte. It is a kiss of death sa politika po. Ang dami ng inis. Maingay lang sila, kaya akala ninyo malakas pa sila. Malakas lang po yung boses. Malakas mag-ingay. Yung maisog, sige lang ang ingay nila. Pero ang akala nila, nakakatulong sa politika ng mga Duterte. Yung pamimirwisyo nila. Ayaw na sawa na sa ganyan ang ating mga mamamayan. Tingnan ninyo, damay si Super Ate. Number 9 na lang po siya. Number 10 si Kiko. Number 11 si Cayetano. Pasok na sa number 12 si Gibo Teodoro. Sa Kabaga. Yan ang sinasabi natin, mga kababayan. So anyway, yun man lang po. Kasi may mga busy kami ngayon. Yan lang po yung ating short video. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.